Ay alamin. Ang word na disno sa Greek ay ginosko, ang ibig sabihin ay knowledge o kaya kaalaman. Kaya ang verse 1 ay isang command ng Panginoon na ang mga bagay na binanggit na kasunod ay dapat nating alamin o dapat nating tuklasin, or it is a command that it is something to be known, must be recognized, or must be acknowledged. At ito ay isang bagay na dapat tayo ay may kaalaman. No? We should not be ignorant about these things. Ang utos na ito, mga kapatid, sa mga manampalataya is something that is mandatory. Kung ba kailangan na tayo ay mayroong kaalaman sa mga bagay na ito. It's not something optional. Ang last days, sa Greek word ay ikatos, nang ibig sabihin, the ultimate end of a thing. Katulad ng huling araw ng linggo, huling linggo ng buwan, o kaya huling buwan ng taon. And it may also mean at the very extreme end of the age, the very last of the last days. Huling bahagi ng kapanahunan, huling mga araw sa huling kapanahunan. Then it may also mean a place farthest away as the very ends of the earth. Kumbaga, ang ikatos ay tumutukoy din sa pinakadulong bahagi ng lupa. Sabi natin, the uttermost part of the earth na kaduluduluhang bahagi ng lupa. Then the word last days may also mean something final. Katulad sa isang takbuhan o a race, it may refer to the last lap. Ang salitang perilous, mga kapatid, sa Greek ay kalipos, na ibig sabihin it's something harmful o mapanganib, dangerous, high risk, delikado. Then it may also speaks of a time that is a difficult time, panahon ng kahirapan. Ang salitang kalipos ay ginagamit din referring to a wild animal, mabangis na hayop, o sabi natin na that wild animal is uncontrollable, dangerous, and unpredictable. Then ang banal na kasulatan ay nagsasaad ng general characteristics ng mga tao sa huling kapanahunan, making the last days a perilous times. Ang sabi dito na ang mga tao sa huling mga araw ay maibigin sa kanilang mga sarili, at ang tao generally ay nabubuhay lamang para sa kanilang mga sarili. Na self is the center of their lives, self is their highest priority. Lahat ng kanilang ginagawa o activities, it revolves around self. Kumbaga, sa huling mga araw, generally, ang mga tao ay kumbaga, hindi na maglilingkod sa Diyos. God is taken out of the picture. God is taken out of the equation of the lives. Ang tao, mga kapatid, ay maging makasarili na everything he does is to cater according to their own sinful desires, according to the desires of the sinful flesh. Kumbaga, ang kanilang gagawin ay para lamang mabigyan kasiyahan ang kanilang mga masamang kita. At ang sabi ng mga kasulatan that people in the last days will be lovers of pleasures rather than lovers of God. Na sila ay may bigyan sa mga kalayawan na sanlibutan kaysa sila ay may bigyan sa Diyos. And the Bible speaks that people in the last days will be covetous. O kaya, covetous speaks of obsession about money and wealth and material things. So, sabi nga ng Panginoon Jesus na beware of covetousness or beware of greed. Sa dahilan na ang buhay ng tao ay hindi lamang, it does not only comprise with the abundance of the things that he possesses. Na ang buhay ng tao ay hindi lamang nakabase sa mga bagay na kanyang tinatangkil.
na dapat tayo ay mangilag o kaya mangingat mula sa pag-ibig sa salapi. Because the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you." Amen. At tayo mangilag mula sa pag-ibig sa salapi at tayo ay maging kontento sa kung anong mayroon tayo, kung ano ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, kung anong ating mga tinatangkilik sapagkat Siyang nangako na tayo ay hindi niya iwanan ni pabayaan man. Praise God. And people in the last days will be proud of their own talents and abilities, sa kanilang sariling kakayanan. Sila ay maging mapagmataas sa kanilang sariling accomplishment, at inisip nila ang lahat ng mga bagay na kanilang na-accomplish sa pamagitan lamang ng kanilang sariling kalakasan at sariling kakayanan. So, because they believe that they have accomplished these things by their own talents and strength, so they glorify in themselves rather than giving God the glory. Na sila ay magpapuri sa kanilang mga sarili sa halip na sila ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. And they will think of themselves higher than others. Na sila ay ibilang nila kanilang mga sarili na mas mataas kaysa sa iba. So ang sabi nga ng Bible, kasulatan that we should not think more highly than we ought to think about ourselves. Lagi natin nababanggit mga kapatid na kung mayroon mang isang bagay na kinapuputan ng Diyos, ito ay ang tiyabangan o kaya pagmamataas. Even the Bible speaks of God hates even a proud look. At sinasalangsang ng Diyos ang mapagmataas at dapat binibigyan niya ng biyaya ang mapagtapakumbaba. Praise God. So, nice ng Diyos na tayo ay kikilala sa Kanya at maglingkod sa Kanya na may pagpapakumbaba. Praise God. Hallelujah. Darating panahon ng mga tayo tatalikod sa Diyos na ang iba ay mayroong pagkakilala sa Diyos, but they will not glorify Him not as God. They will worship the creatures rather than the Creator. Na sila ay sasamba sa mga bagay na nilikha kaysa yung dakilang malilikha. Amen. And the Bible speaks that in the last days, men will be blasphemers. O pangumusong. Ito ay nanghulugan na it's an act or offense of men speaking sacrilegiously about God and the things of God and about the holy things. Kung bagay ito ay ang kakulangan ng paghalang at pag-respeto, the lack of respect and reverence about God. Kulang sa pagpapahalaga at paghalang sa salita ng Diyos at sa pangalan ng Diyos at sa mga bagay na ukol sa Diyos. And the Bible speaks of men in the last days will be disobedient to parents. Sabi nga, nabanggit ko minsan na nung araw, isang titig lang ng mga magulang sa mga anak ay susunod na. Ngayon ay luwa na yung mata mo sa katitig. Hindi pa rin sumusunod, mga kapatid. At titigan din yung kanyang magulang na mas masakit pa. Sabi nga na kung ang mga tao ay hindi pagbigay ng tamang paggalang or they do not give proper respect and reverence to God and the things of God, they also will not respect their parents. And amen. At ang sa huling mga araw, generally ang mga tao will not submit to parental authority. At ang mga anak ay magiging suwail. So the last days, there will be a breakdown of the family unit. And there will be a breakdown of the social order.
Sa huling mga araw ay karoon ng kakulanan ng pag-alang sa mga nakakatanda. Traditionally, alam natin na men gave proper respect, o yung elderly have to be respected and have to be highly esteemed. Pero sa huling mga araw, mga kapatid, the elderly ay maging biktima ng abuse. And they will be abandoned, they will be neglected, they will be robbed, and then elderly are even murdered. And the last days, people will be unthankful. Nabanggit ni Brother Eric last Sunday, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi marunong magpasalamat. Hindi nila kinikilala ng Diyos ang buka ng lahat ng kailang mga pagpapala. They will not acknowledge that all the blessings that they enjoy, that they receive, come from God. And they do not appreciate what God has done for them. And now they will never be fully contented kung mayroon sila. And they always murmur and complain, mga kapatid. So they do not express their gratitude to God. Pero ang sabi ng mga kasulatan, sabi ni Haring David, mga kapatid, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Praise God. Bless the Lord, O my soul. Forget not all of His benefits. Huwag natin malimutan ang lahat ng mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Praise God, na siya nagpatawad sa ating mga kasalanan, na siya nagpagaling sa ating mga karamdaman. Amen. At siya nagligtas sa ating mga buhay mula sa kapahamakan, na siya nagbigay sa atin ng putong. Amen. Ng kanyang kagandahang loob. Amen. At tayo ay pinuno niya ang ating mga bibig na mga gandang mga bagay, na ang ating mga kalakasan is being renewed like that of eagles. Amen. Praise God. Kaya nga, sabi nga ni Apostol Pablo, na in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Pagkitan ng pangalan ng Panginoon Jesus at ng Espiritu ng Diyos. Amen. We have been set apart for God. Amen. God has made us holy. God has separated us from sin and the world. And God has called us unto Himself, dedicated to serve Him. Praise God. Hallelujah. Na ang sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, na sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, kayo ay magpakabanal din. At magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. Sapagkat nasusulat, be holy, for I am holy. Amen. Napakahalaga na tayo mamuhay na banal at matuwid sa harapan ng Panginoon. Nasundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao kabanalan, sapagkat kung wala ito ay walang sino man makita sa Panginoon. Amen. Men in the last days will be without natural affection. Wala katutubong pag-ibig. Ang mga Bible scholars ay naniwala na it may refer to that yung natural love dapat within the family will be lost. Yung pagpapahalaga at pag-ibig ng mga magulang sa mga anak ay mawawala. Ang pag-ibig at pagpapahalaga ng mga anak sa magulang ay mawawala. And that parents will be abandoned, and they will not be given proper care. And vice versa. Parents will also abandon their parents. Then makita natin, mga kapatid, na dahil sa ang kahit at alikod sa Panginoon, ang sabi ng mga kasulatan na they will be filled with all unrighteousness. Sila ay magpupuno ng mga bagay na di matuwid. At yung natural affection, without natural affection ay sabi ng ibang mga Bible scholars ay it also refers to what Paul mentioned in Romans chapter 1 na vile affection. Ito ay mahalay na mga pita na
na ang tao ay iwan nila ang sabi natin kagamitan ng sabi ito na even the women, they change the natural use into that which is against nature. Romans 1:27, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, and men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of the error which was made. Ang sabi dito na yung sa limang araw paglaganap ng homosexuality. So in the last days, ang mga tao ay magiging truth breakers. Hindi maging matapat sa salita o pangako. Covenant breakers. Sila ay mga false accusers. Palaging tanging, incontinent. Walang pagpipigil. Fierce, mababangis. Despisers of those that are good. Mas napuput sila sa mabuti. And traitors. Kumbaga, sa limang araw ay ang sabi nga ng mga kasulatan na ang kasamaan ay sasagana at ang pag-ibig ng marami ay nalalamig because people will turn their backs on God. So in the last days, there will be a great increase of lawlessness na ang tao ay hindi magpapasakop sa batas. People will do their own thing, resulting to increase in crime and violence. At yung crime ay, ang violence, mga kapatid, minsan ay masabi natin na parang hindi na makataon. Wala nang pagpapahalaga sa buhay. So in the last days, perilous time shall come. It will be a difficult time, mahirap na panahon. At mapanganib, it will be troublous times. Na ang sabi ng mga kasulatan, it will be a time na ang puso ng tao ay pupuno ng takot. Their hearts will be filled with fear and worry. At sila ay makaramdam ng panghihina, panglupay-pay at nakawalan ng pag-asa. Amen. Pero sabi ng Panginoon Jesus sa John chapter 14, verse 1 hanggang 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Amen. Na wag maglumihanan ang iyong mga puso sapagkat kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos at tayo sumasampalataya rin sa ating Panginoon Jesus, nangako na in my Father's house are many mansions. If it were not so, then I would have told you. But I will go there and prepare a place for you. And then I will come again and take you unto myself, that where am I, there ye may be also. Amen. Hallelujah. Na siya ay paroroon sa tahanan ng kanyang Ama. Times, in these dangerous times, mga kapatid, we should look beyond our present situation and present predicaments and look forward to God, to what God has promised. Amen. And what God has in store for us. Sa panahon ng kagulumihanan, ang ating mga paningin dapat ay nakatuon sa pangako ng Panginoon Jesus. Amen. Kailangan natin ang mapahalang na pag-asa, ang huling pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. In these troubled times, mga kapatid, we have a hope, and that is the glorious appearing, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. At siya ating mapahalang na pag-asa. Praise God, hallelujah. Looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise God. Tayo kanyang uulit na daling doon sa lugar, sa bahay ng kanyang Ama, kung saan tayo mayroong kalalagyan. Amen. He will take us to a place which He had prepared for us in His Father's house. Having this hope, mga kapatid, it will put our mind at peace. And having this hope, it will keep our hearts at rest. Amen. In spite of this trouble happening around us, na ang mga bagay na ito ay ilipas din. At mayroon tayo inantay ang pangako ng Panginoong Jesus ng kanyang muling
pagbabalik. Praise God. Hallelujah. Let not your heart be troubled. Amen. Ibig sabihin, be not afraid. Thou shalt not fear. Be not dismayed. Amen. Patuloy lamang tayo manangan sa mga pangako ng Diyos. Amen. Patuloy lamang tayo sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita at sa katapatan ng Panginoon, sa Kanyang mga pangako. Dahil sa tayo naniwala in God's trustworthiness and faithfulness, that what God has promised, He's able to perform. Amen. Nothing of the good word of the Lord shall fail. Praise God. We need to continue to hold on to our hope on the promises of God. If we have faith, then faith is stronger than fear. Amen. If we have hope, hope is stronger than fear. If we have peace, then peace is stronger than worry. Without hope, we cannot endure. But tayo mayroong pag-asa. Amen. Sa salita ng Panginoon. Amen. Lagi kong nababanggit. Because yung quotation nagsasabi, with Christ, it is an endless hope. Without Christ, it is a hopeless end. Amen. Malaw natin, sa panahon ng kabagabagan, si Haring David, mga kapatid, when he was going through discouragement and depression, sabi sa Psalms 42 verse 11, tinanong niya ang sarili, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God. Amen. Bakit ka magulumihanan ang aking kaluluwa? Bakit ka magugulumihanan sa loob ko? Umasa pa sa Diyos. Amen. Sa panahon na ang ating kapaligiran ay mapanganib, sa panahon, mga kapatid, na sasagana ang kasamaan, na para bang inisip natin ang kasamaan ay magwawagi laban sa katwiran. Mayroon tayong pag-asa na nagtungo na sa itaas, mga kapatid. Amen. We have to look on God. Amen. Praise God. Sabi ni David, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord who made the heavens and the earth. Amen. Praise God. Hebrews chapter 6, verse 18 hanggang 19, nasabi ni Pablo na that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Amen. God is a God of truth, mga kapatid. At ang Diyos ay hindi tao na siya ay magsisinungaling. Amen. Ito ang ating kaaliwan, our consolation, na to those who plead for refuge to lay hold upon the hope set before us. Amen. Ang ating panghawakan ay pag-asa na nasa ating unahan. Praise God. Hallelujah. This hope is the anchor of the soul, both sure and steadfast. Na itong pag-asa natin ay mayroong kasiguruhan. It's something that is reliable. Praise God. Because our strength is not based on what man can do, but on the power of God. Amen. Our security and assurance is based on the Word of God. Kung mayroon tayong pag-asa, mga kapatid, sabi nga, we can rejoice sa gitna man ng kabigatian. Amen. Sa panahon man that we go through pain and affliction. Amen. Because we consider that this suffering of this present time shall not be worthy to be compared of the glory that is to be revealed in us. Amen. Ang kapaghihatian natin sa ating sa kapanunan natin ngayon ay hindi sapat na ihambing sa kaluwalhatian ng mahayag sa atin. Praise God. Hallelujah. Mayroon tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen. If we have the hope of eternal life, even in death, we can rejoice. Praise God. Tayo ay manatiling maglilingkod sa Panginoon. Amen. Kahit na nahulugan ng kamatayan, sapagkat mayroon tayong pag-asa ng maluwalhating pagkabuhay muli. Amen. We have the hope of a glorious resurrection. Ano mga tanda ng kawakasan ng sanlibutan? What are the signs of His coming and the signs at the end of the world? Sabi ng ating Panginoon Jesus na in the last days there will be political troubles sa maraming mga lugar.
makarinig tayo ng digmaan at mga ugong ng digmaan. At mga bansa ay mag-aklas na bansa, isang bansa. Kaharian ay mag-aklas na bansa, isang kaharian. Nation will rise against nation and kingdom shall rise against kingdom. At magkaroon ng tagutom. Marahil because of overpopulation o maaaring dahil sa climate change o anong pa mang iba't ibang kadahilanan. Maaaring magkaroon ng panahon ng tag-init o drought o kaya sobrang ulan na mga pananim may bahain. So, hindi magkaroon ng masaganang ani. So, there will be lack of food, less harvest. Hindi magkaroon ng pestilences. Sabi ito na magkaroon ng iba't ibang karamdaman. There will be a spread of fatal epidemic diseases katulad ng COVID virus, mga kapatid. So, yan ay may mga bali-balita tayo na mayroon na namang lalabas na katulad ng COVID virus. At magkaroon ng lindol sa iba't ibang mga lugar. And this earthquake will become more frequent. It will be with increased intensity na magresulta ng mga tsunami. So there will be natural calamities and natural disasters. There may be cyclones of volcanic eruption, unprecedented in its proportion and devastation. Then ang isang sabi dito sa mga mananampalataya na the church will also go through persecution. Na ang iglesia, mga kapatid, will be afflicted, they will be killed for the sake of the name of Jesus. Sabi dito na he will be brought before rulers and shall be put in prison. Pero ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa Matthew chapter 5, 11 to 12. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad. Great is your reward in heaven. Praise God, for so persecuted they the prophets which were before you. Amen. Now, the persecution of the church will increase, mga kapatid. Saan pangako ng Panginoon na tayo ay nakaranas na usigin at pagsalitaan ng iba't ibang masama na may kasinungalingan, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. At time of persecution na gawin natin is to rejoice. Amen. Because we have hope that our reward is great in heaven. Amen. Hallelujah. In the last days, men will be easily offended, easily provoked, maging magalitin. And they will betray one another and hate one another. Na ang laman ng kanilang puso ay galit at buot sa kanilang mga kapwa. Matay, madaling matisod at magkaroon ng alitan at buot sa isa't isa. Then there will arise false Christ and false prophets. False teachers shall deceive many. Mayroong mga bulaang Kristo at bulaang guro, bulaang propeta na madaya ang marami. Nais ng Diyos na alamin natin ang mga bagay nito. Amen. Hindi para tayo ay matakot at maglumihanan, mga kapatid. That will have to, na tayo ay pag-alala at ay manghina at manunupaypay, that will have to lose heart. Amen. Pero sabi ng Panginoon Jesus, when you begin to see all these things begin to come to pass, look up for your redemption, draw it nigh. Makita ninyo ang tagang ito ng simula na mangyari. Tingala ninyo ang inyong mga ulo sa pagkat ang inyong katapusan ay malapit na. Amen. And the Bible tells us na ang pagbabalik ng Panginoon ay mas malapit kaysa ating inaasahan. And it could even be possible that He is even already at the door. Praise God. Hallelujah. Praise God. Na sa mga tao na walang pag-asa sa Panginoon, sa maganap sa huling mga kapanahunan, ang kanilang mga puso ay mapuno ng pagkatakot, means heart filling them for fear. Looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken.
Amen. Pero, sabi ng Panginoon, and then shall you see the Son of Man coming in a cloud will give power and glory. Pero bago maganap ito mga kapatid, yung personal, literal na pagbabalik ng Panginoon at He will have to set foot on Mount Olives to reign for 1,000 years, yung tinatawag natin the millennial reign, mga kapatid. Ang sabi ng mga kasulatan na kanyang kukunin ang kanyang iglesia. Praise God. Na Panginoon Jesus mismo ay bababa sa langit, mula sa langit na may sigaw na kanghel at tunog ng pagkakak ng Diyos. Amen. At ang mga nangamatay kay Kristo, ang kanilang mga libingan ay muling mabubuksan. At tayong buhay na maratnan sa kanyang muling magparito, ay agawin kasama nila upang salubungin ng Panginoon doon sa ugat, doon sa lahat. Amen. Praise God. Ay sa Panginoon na magpawalang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, be dangerous, mga kapatid. It's time to look up, mga kapatid, for the assurance of the fulfillment of God's promise na patuparan kanyang na kayo pangako na siya ay babalik muli. Praise God, hallelujah. At sa Matthew chapter 24, mga kapatid, sa verse 24, sabi dito na verse 44, na tayo dapat ay maging handa sapagkat di natin alam kung anong oras babalik ang anak ng tao. Amen. Be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Praise God. At ang sabi sa verse 46, verse 42 muna, watch therefore, for you know not what hour your Lord that come. Amen. At tayo ay magpuyat sa hindi natin naalaman kung anong oras paparito ang ating Panginoon. Amen. At tayo maging handa sapagkat sa oras na hindi natin iniisip ang anak ng tao ay paparito. In verse 46, mapalad ang lingkod na pagdating ng Panginoon ay masumpungan na gumagawa. Amen. At tayo ay masumpungan na naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Ang Panginoon Jesus, mga kapatid, ay babalik na muli. Siya babalik, mga kapatid, sa mga tao na matapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. Siya ay babalik sa mga preachers o mga ngaral na patuloy na ipangaral ang katotohanan without fear, without favor, and without compromise. Amen. And He will be coming for a people who love the truth and obey the truth and live the truth. Praise God. At siya babalik sa mga tao na namumuhay na matuwid at banal sa harapan ng Panginoon. Kasi sabi ng Revelation chapter 22 verse 11 na sa uling kapanahunan, ang mga liko ay magpapakaliko na nga, at ang mga marumi ay magpapakarumi pa. Ang mga matuwid ay mamuhay pa ng lalo pang matuwid, at ang mga banal ay lalo pang magpapakabanal. Amen. And verse 12 ay sinasabi dito na siya dagliang paparito, at ang ganti natin ay daladala niya. Praise God, hallelujah. Kaya kung tayo ay wala pang pag-asa sa Panginoon, mga kapatid, amen, and we are living in the last days, praise God, kailangan natin sumampalataya sa Ebanghelyo. Dapat tayo dadako sa presensya ng Panginoon sa pagsisisi at tanggapin ang kanyang biyayang kapatawaran. Amen. At tayo ay hugasan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Dapat tayo may panganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Sapagkat kung tayo may panak na muli ay hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Acts chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo, ang bautismo sa inyo sa pangalan ng Kristo sa ipagpatawad na inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob
ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. In the last days will be perilous times. Pero sabi rin ng banal kasulatan, in the last days, God will pour out His Spirit. Amen. So yung mga araw, mga kapatid, ay buhos pa ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa dakilang paraan. Praise God, in a marvelous way. Sapagkat may mga tao pa rin mag-iuhaw sa presensya ng Diyos. Amen. Praise God, na ang hula ng Propetang Joel ay maganap pa rin sa ating kalagitnaan sa uling mga araw. That God will pour out His Spirit upon our flesh. Amen. Mga babae man, mga lalaki man, o kaysa matatanda, o sa mga bata man. Praise God. Sapagkat ang Diyos ay naghanap ng mga sisilan. Hallelujah. Na nais na punuin ang kanyang banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ang sabi ng mga kasulatan, in the evening time, there shall be light. Praise God na parang sa uling araw ay maging madilim spiritually ang ating kapaligiran. Pero tayo ay mayroong liwanag ng salita ng Panginoon. Tayo sumusunod sa ating Panginoon Jesus na sasabi, I am the light of the world, and he that followeth after me shall not walk in darkness, and he will not stumble. Amen. Praise God. At kung tayo manatili sa ating Panginoon, mga kapatid, there will be greater spiritual struggle in the last days. Praise God. Pero tayo ay binigyan ng Panginoon ng isa sa mga privilege na pinagkulob sa atin, mga kapatid, ay kakayahagan ng tungkol sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa pangalan ng Panginoon Kristo ay doon natin masumpungan ang biyayang kaligtasan. Amen. Wala na itong pangalan na pinigay sa silo ng langit sa mga tao na sukat natin kaligtas. Amen. We have been privileged to be given that revelation that in the name of Jesus Christ we can lay hands on the sick and they shall recover. Amen. We have been given the privilege of that revelation. Amen. Na sawayin natin ang masamang espiritu at sila ay magsilikas. In my name, we shall cast out devils. Amen. There will be great struggle in our Christian life, lalo na sa uling mga araw. Sa pangalan ng Panginoon Jesus ay mayroon tayong kapangyarihan. Amen. Sapagkat ang pangalan na yan, mga kapatid, ang pinakamalilag sa lahat ng mga pangalan is the name above every name. Praise God. Na natin buhod ay luhod. At ating kapanaw ng mga bawat labi ay magsasabi, siya ay Panginoon sa kaluwalhatian ng ating Ama. Praise God. Jesus Christ. Amen. Paglay natin sa ating mga buhay. Praise God. In the last days, it will be a perilous time. But in the midst of dangerous times, we are looking up for that blessed hope. Amen. Praise God. Yung ating mapalad na pag-asa. Ang muling pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, then I would have told you. But I will go there and prepare a place for you. And I will come again and take you unto myself, that where am I, there you may be also. Praise God. That's our blessed hope, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nagkumarang ang pangalan ng Panginoon to be near than we think. Amen. Hindi ko na tayong lahat po ito may. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And we come before the presence of the Lord. Hallelujah.